Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa kontrol sa emosyon gamit ang lente ng Stoic philosophy. Susuriin natin ng malalim kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagkontrol sa emosyon. Kasi sa totoo lang, maraming channels ngayon na maling nagpo-promote ng Stoicism. Sinasabi nila na ito raw ay tungkol sa pagiging malamig, manhid at walang pakialam. Pero mali yon, hindi yon ang Stoicism. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging bato o walang nararamdaman. Aminado ang mga Stoics na ang emosyon ay natural at parte ng pagiging tao. So ano ba ang ibig sabihin ng to feel nothing sa pananaw ng Stoics? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Makakatulong ito lalo na sa mga sandali na punong-puno tayo ng emosyon kapag nadidepress, kapag nawawala ng pag-asa, kapag galit, nadidismaya o nakakaranas ng pagtatraidor. To feel nothing sa Stoicism ay hindi ibig sabihin na tumigil ka sa pagdama. Ang ibig sabihin nito ay huwag hayaan na kontrolin ka ng emosyon mo. Ibig sabihin marunong kang ihiwalay ang nararamdaman mo sa magiging tugon mo. Ito ang mastery ng pagitan ng bugso, ng damdamin at ng reaksyon, ng pagitan ng hatol at ng aksyon. Ito ang disiplina ng mga Stoics at ito ang aaralin natin. Chapter 1. Ang pananaw ng Stoics tungkol sa emosyon. Hindi tinanggi ng mga Stoics ang emosyon. Alam nilang hindi ito maiiwasan sa buhay ng tao. Ang ginawa nila ay inuri ito sa dalawang klase. 1. Emosyon na galing sa maling paniniwala. 2. Emosyon na galing sa tamang pag-unawa. Halimbawa ng mga unang emosyon, galit, selos, sobrang lungkot o takot. Bakit? Kasi kadalasan galing ito sa maling pag-aakala. Iniisip natin na nakakatakot ito, kaya napupanik tayo. Iniisip natin na sinaktan niya ako, kaya nagwawala tayo. Iniisip natin na wala na akong pag-asa, kaya bumibigay tayo. Pero ang totoo, ang mga emosyon na to ay hindi lang basta automatic na reaksyon. Ito ay resulta ng paghatol o interpretasyon natin sa nangyayari. Itinuro ni Epictetus. Hindi ang mga pangyayari ang nakakaistorbo sa tao, kundi ang opinyon nila tungkol sa mga pangyayaring yon. At dito nakabase ang prinsipyong Stoic. Kung maitama natin ang judgment, pwede nating baguhin ang emosyon. Pundasyon ng Stoic emotional discipline. Kailangan din nating pag-usapan ang mga maiiksing init ng ulo at mga araw-araw na inis na sumasabog mula sa maliliit na bagay, natapong inumin o pagkain, nabasag na gamit, nabitawan at nabasag ang phone, mabagal na internet o kahit simpleng abala. Madalas, ang maliliit na bagay na to ang nagpapalitaw ng sobrang reaksyon. Hindi dahil malaki ang problema, kundi dahil feeling natin na walan tayo ng kontrol. At dito pumapasok ang disiplina. Bawat maliit na inis ay nagiging training ground. Dahil araw-araw sila dumarating, mas nagiging perpekto silang oportunidad para magsanay. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon na obserbahan ang sarili, huminga ng malalim at pumiling huwag magpatalo sa mga bagay na hindi naman ganoon kabigat. Ang papel ng tsismis. Kailangan din nating tingnan ang epekto ng tsismis sa emosyon natin. Nakakaakit kasi ito kapag nakikisali tayo, pakiramdam natin may koneksyon, may tiwala o may kasunduan kasama ng iba. Pero ang hindi natin napapansin, tinuturuan tayo ng tsismis na maghanap ng mali, manghusga at ibaba ang kalidad ng isip natin. Napapako ang atensyon natin sa pag-criticize imbes na sa pagpapatibay ng sarili. Ginagawa natin itong pampalubag loob para maibsan ang discomfort, pero ang kapalit laging may taong sisisihin. Ito ang dahilan kung bakit ang Stoic ay umiiwas sa tsismis o tinitingnan ito bilang isang pagsubok. Kapag naharap sila sa ganon, nananatili silang neutral, nakikinig pero hindi nadadala. Ginagamit nila ang moment para palakasin ang composure at labanan ang unti-unting pagkasira ng virtue na dala ng tsismis. To feel nothing, hindi ibig sabihin walang laman. Hindi ibig sabihin na wala ka nang nararamdaman. Ibig sabihin nito mas malinaw ang nararamdaman mo. Nakikita mo na ang ugat ng emotional turmoil ay madalas isang maling paniniwala. Paniniwala na dapat lagi tayong patas na tratuhin. Paniniwala na dapat laging ayon sa gusto natin ang takbo ng buhay. Paniniwala na dapat laging magaan at masarap ang pakiramdam. Pero kapag sinubukan nating hamunin ang mga paniniwalang ito, humihina rin ang mga emosyon na galing dito. Unang hakbang, tukuyin kung saan nanggaling ang nararamdaman mo. I-trace pabalik sa paniniwala. Tanungin, valid ba ang belief na to? Naglilingkod ba ito sa rason ko? Chapter 2, ang emotional trigger ay signal, hindi utos. Madalas biglaan ng malakas na emosyon. May magsasalita sa iyo ng may bastos na tono. May planong biglang bumagsak at sa moment na yon may choice ka. Pwede mong isipin na utos ang emosyon at sumabog ka.
O pwede mong makita na signal lang ito, isang paalala na may dapat kang pag-isipan bago kumilos. Ang emotional trigger ay signal, hindi utos. Isipin mo, may taong pinagkakatiwalaan ka tapos nagsinungaling siya. Agad-agad may bugso ng emosyon. Mabilis itong umaakyat at hinihila ka. Pero tandaan, hindi ito utos. Para sa Stoics, ang emotional trigger ay parang signal lang. Parang nagsasabing, uy, pansinin mo, to may nangyayari na importante. At tama, useful lang alert na yon. Pero pagkatapos ng alert, ang susunod na hakbang ay dapat manggaling sa reason, hindi sa automatic na reaksyon. Kung may taong mang-insulto sa'yo, isipin mong mabuti. Ang insulto ay mga salita lang o tono ng boses. Ang nagbibigay ng sakit ay hindi yung salita mismo, kundi ang interpretation mo sa sinabi. Kapag inisip mong atake siya sa pagkatao mo, kapag naniwala ka na sinasalamin nito ang value mo bilang tao, doon pumapasok ang sakit. Pero kung titigil ka sandali at tatanungin ang paniniwalang ito, madalas lalabas na mahina, walang basehan o sobra lang. Ang insulto ay may epekto lang kung bibigyan mo ito ng bigat. Hindi ka obligadong tanggapin lahat ng impresyon na parang totoo agad. Ito ang training ng Stoics. I-separate kung ano ang sinabi sa paniniwala mo tungkol sa sinabi. Sa distansyang yon, may kalayaan. May choice kung paano ka tutugon. Doon nabubuo ang character. Doon pinapalakas ang isip. Nagsisimula ito sa simpleng noticing. Kapag naramdaman mo ang unang senyalis ng bugso, panggigigil ng panga, bibilis ang hininga, biglang init ng ines. Ito na ang mga signal. Kapag nakilala mo sila, natututo kang mag-pause, turuan ang katawan na manatiling steady. Gawin habit ang pag-antala ng tugon. Kahit maikling delay lang, sapat na para magbigay ng clarity. Doon nakakasali ulit ang isip. Hindi ka na nadadala ng emosyon. Nakikita mo ang sitwasyon sa totoo nitong anyo. Isang sandali lang sa napakaraming sandali. Isang impression lang sa libu-libong impression. At dahil doon, nababalik mo ang control sa kilos mo, sa salita mo at sa focus mo. Hindi ka nagre-react ng basta-basta. Nagde-decide ka kung paano ka sasagot. Ginagabayan mo ang sarili gamit ang rason. Pinapanatili mo ang standards ng values mo imbes na gayahin ang ugali ng iba. Core ng self-mastery. Ito ang pinakapuso ng self-mastery. Bawat practice ng pagpipigil, lumalakas ang internal discipline mo. Mas nagiging madali ang manatiling steady. Nagiging consistent ang mga reaksyon mo. Hindi na basta-basta natitinag ang focus mo at unti-unting tumatahimik ang loob. Doon mo makikita na marami palang disturbances sa buhay na hindi naman talaga kailangan, na hindi mo kailangang habulin ang bawat impulse, na kaya mong manatili sa posisyon mo kalma, malinaw at may intensyon. To feel nothing sa ganitong konteksto ay hindi kawalan ng damdamin. Ibig sabihin nito, hindi mo tinatanggap ang imbitasyon ng mga reaksyon na walang saysay. Ramdam mo pa rin ang hatak ng emosyon. Nakikita mong umaakyat siya, pero hindi mo siya sinusundan. Hindi ka gumagawa ng kwento tungkol dito. Hindi mo siya pinalalaki. Binabalik mo lang ito sa totoo niyang anyo, isang passing signal. Dumating lang siya at hayaan mong dumaan din siya. Nararamdaman mo ang galaw, pero hindi ka gumagalaw kasabay nito. At natitrain ito. Lumalakas siya sa paulit-ulit na practice. Matututo kang ramdamin ang bigat ng discomfort habang steady ka lang. Matututo kang tanggapin ang insulto, ang pagkadismaya o inis nang hindi natitinag ang core mo. Makakaya mong mag-observe nang hindi nag-a-absorb. Makakarinig ka ng masasakit na salita nang hindi mo sila inuulit sa isip. Makakaharap ka ng provocation nang hindi agad sumusuko sa reaction. Para sa Stoics, ito ay isang anyo ng kapangyarihan. Ang taong steady, useful na tao. Kaya nilang mag-respond imbes na mag-react. Nakakapanatili sila ng focus habang ang iba ay nagkakagulo. Naho-hold nila ang composure kahit sa tensyonado na sitwasyon. Kumakilos sila gamit ang reason, habang ang iba ay dala ng impulse. Hindi sila walang nararamdaman. Sila ay puno ng clarity. At sa bawat pagkakataon na pipigilan mong mag-react, mas nakikilala mo ang espasyo sa pagitan ng stimulus at ng response. Mas nagiging pamilyar, mas nagiging malakas. Pagpasok sa espasyo, kapag nakilala mo na ang espasyong yun sa pagitan ng emosyon at tugon, doon ka magsisimulang mamuhay. Doon ka magkakaroon ng ground. Mas kaunti ang desisyon na gagawin mo base sa emosyon. Mas marami ang gagawin mo base sa prinsipyo, nagiging mas precise ka. Mas kaunti ang salita galing sa inis, mas marami galing sa pag-unawa. Hindi nasasayang ang enerhiya. Natitira lang ito para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ito ang practice ng Stoic emotional discipline. Binabawasan mo ang ingay. Dinadagdagan ang stability. Lahat ng desisyon may intensyon. Nakikita mo ang pag-akyat ng emosyon, pero hinahayaan mong dumaan ito nang hindi naapektuhan ang aksyon mo. Ito ang ibig sabihin ng to feel nothing. Hindi ito kawalan ng karanasan. Ito ay pagtanggal ng distortion.
Ito ang isip na natututo ng pamunuan ng sarili. Chapter 3, paghiwalayin ang pain sa suffering. Totoo ang pain. Hindi yan itinanggi ng mga Stoics. Naranasan din nila ang pagkawala, pagtataksil, sakit, digmaan at kahirapan. Pero ang tinrain nilang iwasan ay suffering. Kasi ang suffering ay dagdag bigat, yung inilalagay natin sa ibabaw ng pain gamit ang sarili nating isip. Kung may mahal ka sa buhay na pumanaw, natural lang na malungkot ka. Hindi lalabanan ng Stoic ang lungkot. Ang nilalabanan nila ay ang despair. Despair ang nagsasabing, hindi dapat nangyari ito. Hindi ko na kayang magpatuloy at yan ay galing sa judgment. Kaya hinati ng Stoics ang facts at feelings. Nagtatanong sila ng malinaw para makita ng tama ang sitwasyon. Ano ang nangyari? Para malinaw ang event, walang dagdag assumption. Ano ang nasa kontrol ko? Para maalala ang responsibilidad at limitasyon. Ano ang kailangan kong gawin ngayon para ma-shift ang focus pabalik sa action? Simple, practical, klaro. Kapag tinanggal mo ang distractions, binabalik mo ang isip sa present moment, unti-unting nababawasan ang kalituhan, nawawala ang sobra-sobrang emosyon, nagkakaroon ng ayos ang isip. At tandaan, hindi ito tungkol sa pag-iwas. Ito ay tungkol sa direksyon. Hindi nito dinideny ang pain. Inaayos lang nito kung paano ka magre-respond sa pain. Binibigyan nito ang isip mo ng malinaw na task. Ibinabalik ka nito sa role mo nang hindi ka tuluyang nalulubog sa takot, guilt o resentment. Kapag malinaw na nakita kung ano talaga ang nangyari at klaro na rin ang susunod mong hakbang, gumagaan ang bigat. Hindi ka na paikot-ikot sa isip. Nakakagalaw ka na ulit, may purpose. To feel nothing, dito ang ibig sabihin, hindi mo dinadagdagan ang burden sa bagay na masakit na nga. Pain ay totoo, bahagi siya ng buhay. Pero suffering madalas galing sa kwento na idinadagdag natin sa pain. Isipin mo, nawalan ka ng trabaho. Oo, may totoong consequence. Pero kapag sinabi mo sa sarili mong, wala na akong silbi, wrecked na ang future ko, wala nang rerespetuhin ako, diyan bumibigat ng sobra ang pain. Hindi dahil sa event mismo, kundi dahil sa kwento na inattach mo. Ito ang difference ng pain at suffering. Para sa Stoics, hindi ito detachment mula sa reality. Detachment ito mula sa illusion at misjudgment. Pain nasa katawan o sa external laws. Suffering nasa komentary ng isip. Nakikita mo ang pain, pero hindi mo siya hinahayaang sakupin ang buong buhay mo. Hindi mo siya binibigyan ng permiso para i-define ka. Nakikilala mo ang pagkakaiba ng kung ano talaga ang nangyari at kung ano lang ang assumption mo tungkol dito. Kapag nakasanayan mo ito ang paghiwalay ng real at imagined, nagkakaroon ka ng stability. Nababalik ang sense of control dahil malinaw at precise ka. Nararamdaman mo ang pain kung ano lang talaga siya. Hindi kulang, hindi sobra. Hindi mo siya dinideny. Hindi mo rin siya pinalalaki gamit ang imagination. Tinatanggap mo siya ng direkta. Hinahayaan mong dumaan ng hindi ginagawang identity. At dito lumalabas ang tunay na strength, isang lakas na yumuyuko sa pressure pero hindi nababali. Ang isip nagiging mas matibay dahil sanay sa hirap, sanay sa clarity. At napapansin mo, kapag nahiwalay ang pain sa exaggeration, bihira pala itong nakaka-overwhelm. Kaya pala itong maramdaman ng diretsyo nang hindi ka nawawalan ng composure. Hindi ka na natitinag ng discomfort. Natitrain kang manatili sa present, gumana ng maayos kahit may pressure. Natuto kang manatiling steady kahit gitna ng uncertainty o hirap, at ang steadiness na ito hindi pilit. Hinuhubog siya ng oras, ng awareness, ng restraint. Ang gulo sa paligid ay hindi na nagde-define ng loob mo. Dala mo ang kalmadong galing sa malinaw na pagkakaiba ng totoo at ng imagination. Nakikita mong ang pain kapag pinabayaan lang ang thoughts, mabilis itong lumalaki. Pero dahil paulit-ulit kang nagpa-practice, napipigilan mo ang escalation, bumabalik ka sa totoo. Kumikilos ka lang sa kung ano ang kailangan. Bawat pagkakataon na hinarap mo ang pain nang hindi ka nagdagdag ng extra mental weight, lalo mong pinapatibay ang disiplina. At sa bawat ulit, mas nagiging madali ang susunod na laban. Mas bihira ang emotional spirals. Mas tumatalas ang focus mo. Mas nakokontrol mo kung saan nakadiretso ang atensyon mo. Nagiging malinaw ang kilos mo sa mga sitwasyong ang iba ay bumibitaw o nadadala ng emosyon. Humihina ang bilis ng salita mo. Nagiging intentional ang bawat aksyon mo. Hindi mo ine-expect na ang buhay ay laging walang challenge. Ang ine-expect mo ay kaya mong tumayo sa loob mismo ng challenge nang hindi ka bumabagsak paloob. Kapag tumaas ang emosyon, inaobserbahan mo lang. Kapag lumakas ang pressure, hindi ka nagigiba ng postura, hindi ka tumitigas. Nanatili kang open pero steady. Kumikilos ka ng may precision. Ginagawa mo ang dapat gawin. Binibitawan mo ang walang silbi. Dito lumalabas ang isang uri ng kapayapaan na active, hindi passive. Hindi ito pag-urong. Ito ay expression ng control. Dala mo ang mas magaan na burden. Mas mahirap ka nang yanigin.
At ang clarity na ito, hindi ka nito iniiwan mag-isa. Mas lalo ka nitong kinokonekta sa role mo. Hindi dahil manhid ka kaya mas kaunti ang nararamdaman mo. Mas kaunti ang nararamdaman mo kasi natuto ka ng tumugon lang sa essential. Ito ang ibig sabihin ng Stoics sa training ng mind. Hinahanap nila ang lakas na kayang magtiis ng totoong suffering nang hindi nila lamon ng kwento ng isip. Kumikilos sila base sa reality, hindi sa emosyon na pinalala ng maling judgment. To feel nothing ay ang manatili sa totoo. Tugunan kung ano ang meron at tanggihan ang anumang nagdadala ng distortion. Chapter 4, The Role of Reason in Emotional Mastery. Dito hinuhubog ang steadiness. Ganito hinaharap ng Stoic ang difficulty. Hindi lang may tapang, kundi may clarity, calm, at control. At ang pangunahing kasangkapan dito, reason. Reason ang pundasyon ng emotional stability. Ito ang sentro ng malinaw na decision making. Para sa mga Stoic, dito nakasalalay ang pagkakaiba ng tao sa lahat ng nilalang. Ang hayop driven ng instinct, immediate impulse. Ang tao may kakayahang mag-reflect, mag-assess at pumili ng aksyon na may intensyon. Ito ang nagbibigay ng judgment. Ito ang nagdadala ng restraint. Ito ang lumilikha ng foresight. At para sa Stoics, ito ang esensyal para mamuhay ng maayos. Kapag may emosyon na tumataas, reason ang pumapasok. Ito ang gumagabay sa tugon. Naglalatag siya ng malinaw na tanong. Totoo ba ito? Naka-base ba ito sa realidad o sa assumption lang? Kailangan ba ito? Ang thought bang ito ay nagtutulak sa aksyon na aligned sa role ko? Makakatulong ba ito? O ilalayo lang ako nito sa values ko? Ang mga tanong na ito, binabago ang isip mula reaction papuntang examination. Nagbibigay sila ng space para sa clarity. Pinapabagal nila ang daloy ng automatic thinking. Reason ang naglalagay ng structure sa utak. Kapag lumitaw ang takot, reason hindi siya binubura. Ina-examine niya ito. May tunay bang danger? O ugali lang to ng isip na laging nagpe-predict ng harm? Kapag sumulpot ang hiya, reason nagtatanong, may totoong failure ba ng principle? O discomfort lang dahil sa comparison at need ng approval? Ang ganitong distinctions, sila ang nagpipigil ng unnecessary distress. Sila ang nagre-redirect ng isip papunta sa aksyon na nakakatulong sa mas malalim mong goals. Yung consistent use ng reason sa gitna ng emosyon, ito ang nagiging disiplina. Hindi ito rejection ng emotion. Ito ay paraan ng pagsusuri. Hinahayaan mong lumabas ang emosyon. Hindi ka nagmamadaling isuppress o sundin ito. Mini-measure mo ito. Pinag-aaralan mo ito. Ginagamit mo ito para makita ang gap sa pagitan ng instinct at ng philosophy mo. At ang mismong practice na ito, nagiging anyo ng self-respect, pinapatunayan nito na sulit gabayan ang mga iniisip at kilos mo. Dito nabubuo ang tiwala sa sarili mong judgment. Habang tumatagal, binabago ng habit na ito ang loob mo. Unti-unti, hindi ka na basta dinadala ng pansamantalang moods. Hindi ka nahabol ng habol sa bawat emosyon na dumarating. Lumalambot ang bigat ng impulsive na reaksyon. Humahaba ang pagitan ng emosyon at ng tugon mo. At sa pagitan na iyon, natututunan mong kumilos ng mas consistent. Dahan-dahan ang behavior mo lumalapit sa tunay mong values. Kahit may tension, nakakasagot ka pa rin mula sa control, hindi mula sa panic o urgency. Ganito nagsisimula ang Stoic na walang maramdaman sa tamang paraan. Hindi ibig sabihin na nawawala ang emosyon. Nafi-filter lang ito. Nararamdaman mo pa rin pero sinusuri muna bago ito makaapekto sa kilos mo. Dumaan muna sa reason ng raw sensation at yung tugon na lumalabas pinili mo. Nakabatay siya sa understanding. Nakabatay siya sa values. Hindi ka na nadadala sa cycle ng paulit-ulit na reaksyon. Ikaw na ang nagdidirekta ng susunod na hakbang. At kapag pamilyar na sa iyo ang prosesong ito, mas nagiging stable ang isip mo. Hindi ka na umaasa lang sa mood para maging kalmado. Hindi ka na naghihintay na magbago ang ugali ng iba bago mo piliin kung paano ka magre-react. Narrowed na ang focus mo kung ano ang nandito sa harap mo. Ano ang dapat gawin ngayon? Mas kaunti ang oras na ginugugol mo sa mga emosyonal na kwento na walang patutunguhan. Mas konti ang drama sa isip mo kasi hindi mo na binibigyan ng atensyon ang hindi kailangan. Doon mo naiintindihan kung alin ang talagang sayo at alin ang hindi mo kontrolado. Doon ka na pumipili ng action based sa prinsipyo, hindi kung ano ang mas madali o kung ano ang trip ng mood mo sa oras na yon. Sinusuri mo ang emosyon. Kung nakakatulong sa disiplina, pinapanatili. Kung nakakasira ng judgment, tinatapon. Habang paulit-ulit mo itong ginagawa, nagiging efficient ang proseso. Mas grounded ka. Kahit sa mga sitwasyon na dati, puro kalituhan, reasoned emotion na ang paraan mo para magka-clarity. Kada sitwasyon, ini-examine mo. Tinitingnan mo, makakatulong ba ang reaction na ito sa role ko? Itutulak ba ako nito papunta sa outcome na hinahanap ko? Tatanungin mo ang sarili mo. Mas mapapalapit ba ako nito sa values ko? Kung oo, gawin mo. Kung hindi, tigilan mo.
Ganito ka nagsisimulang mag-sort ng emosyon at ng mga iniisip. Nagiging gabay na matatag ang isip. Inaalis ang nakakasama. Tinatira lang ang kailangan. Mas nagiging kaya mong dumaan sa araw nang hindi naiistorbo ng emosyon. Mas konti ang assumptions. Mas maingat ang kilos. Mas diretso kang humaharap sa challenge, walang labis na pag-aalinlangan. Unti-unting nagiging mas simple ang isip. Bumababa ang ingay sa loob. Mas klaro ang desisyon. Mas consistent ang peace. Ganito nagsisimula ang clarity. Tinuturuan mo ang atensyon. Pinapalinaw mo ang judgment. Kumikilos ka ng may control. Nararamdaman mo pa rin ang emosyon, pero hindi mo hinahayaang ito ang magdikta ng direksyon ng buhay mo. Ikaw ang naglilid sa sarili mo. Ikaw ang pumipili base sa reason, hindi base sa mood. Dito ka natutong mamuhay ng disiplinado. Dito nagiging tahimik ang lakas. Dito nagiging kapangyarihan ang walang maramdaman. Isang kapangyarihang nakaugat sa atensyon, hinubog ng lohika, at pinatatag ng deliberate practice. Chapter 5, Indifference sa hindi mo hawak. Ang Stoics, tinuruan ang sarili na maging indifferent sa mga bagay na wala silang kontrol. Hindi ito pagtakas o paglayo sa buhay, kundi disiplina ng focus. Tinawag nila itong apataya, ang kalagayan na malaya ka sa passions na galing sa maling paghusga at maling pagpapahalaga. Sa Stoicism, ang peace of mind ay hindi dahil iniwasan mo ang buhay, kundi dahil natutunan mong kilalanin kung ano ang sayo at ano ang hindi. Araw-araw ang daming bagay na wala sa impluwensya mo. Hindi mo kayang kontrolin ang panahon. Hindi mo kayang baguhin ang galaw ng ekonomiya. Hindi mo pwedeng diktahan kung ano ang iniisip o sinasabi o ginagawa ng ibang tao. Mga bagay ito na nangyayari ng hiwalay sa kagustuhan mo. At kahit ma-stress ka pa, wala rin namang nagbabago. Kapag inilagay mo ang emotional stability mo sa mga bagay na yan, ang makukuha mo lang ay instability. Kaya ang Stoic, tinitrain ang isip na umiwas sa expectation na ang mundo sa labas ay gagalaw ayon sa personal na preference niya. Kapag umuulan, hindi sila nagrereklamo. Naghahanda sila. Kapag may nagkakalat ng chismis, hindi sila natataranta. Nanatili silang totoo sa asal nila. Kapag hindi natuloy ang plano, hindi sila natitigilan. Binabago nila ang plano at tuloy lang sa pag-usad. Sa bawat sitwasyon, isa lang ang balik-balikan nilang tanong, ano ba ang nasa kontrol ko ngayon? Ganitong klase ng pag-iisip ang nagtatayo ng tunay na lakas. Nagbibigay ito ng kaayusan sa loob na hindi madaling mabasag. Natututo kang magtipid ng emosyonal na enerhiya. Mas kaunti na ang oras na ginugugol mo sa pag-react sa lahat ng pagbabago sa paligid, mas nagiging present ka. Nakafocus ka lang sa kung ano talaga ang kaya mong impluwensyahan. Hindi na ang labas ang nagdidikta ng loob mo. Ito ang ibig sabihin ng feeling nothing sa Stoic sense kapag nasa harap ka ng bagay na wala sa kontrol mo. Hindi ka manhid. Alam mo lang kung saan ka dapat mag-effort at kung saan hindi. Inaalis mo ang mga pasanin na hindi sayo. Hindi mo na dinadala ang stress na hindi mo responsibilidad. Patuloy ka pa rin humaharap, gumagawa, tumutupad sa salita at kumikilos ng may integridad. Pero ginagawa mo ito na malinaw sa isip mo na ang resulta ay hindi lubos na hawak mo. Nakafocus ka sa input, sa desisyon mo, sa attitude mo, sa disiplina mo. Yung iba hinahayaan mo na. Hindi ito katamaran. Ito ay precision. Hindi mo hinahalo ang involvement sa control. Hindi mo hinahalo ang preferences sa outcome. Ganito nabubuo ang tibay ng loob sa paulit-ulit na pagpili na kumilos ng may purpose kaysa mag-react lang base sa emosyon. Dito lumalakas ang internal structure mo. Natuto kang makita ang kaibahan ng nangyayari at ng interpretation mo dito. Habang ang iba ay nababalisa sa mga bagay na wala sa abot nila, ikaw ay nananatiling nakatutok sa dapat mong i-manage. Nananatili ang focus mo sa gawain. Tuloy ka sa paglakad ng hindi pinapapigil ng frustration o discouragement. Kapag ang iba ay natataranta dahil sa delay, failure o abala, ikaw ay nag-a-adjust. Pwedeng baguhin ang paraan pero hindi ang mindset. Nanatili kang nakatapak sa papel mo. Ginagawa mo ang parte mo nang hindi hinahayaan ang resulta ang mag-define sa'yo. Nakatuon ang atensyon mo sa kung ano ang pwede mong gawin ngayon. Nagiging mas efficient ang actions mo at mas steady ang emosyon mo. Hindi na nasasayang ang energy sa mga bagay na walang pakinabang kahit anong concern mo. Hindi na nakabase ang reaction mo sa expectation ng iba o sa demand ng sitwasyon. Nakabase ito sa pinili mong values. Hinubog ito ng principles na pinag-isipan mo. At ang desisyon mo lagi nang nakaangkla sa kung ano ang sumusuporta sa structure mo. Ang ganitong postura ay hindi pa bigla-bigla o madrama. Ito ay consistent. Nabubuo ito sa tahimik na pagtanggi na palutang-lutang sa bawat alon. Tinuturuan mo ang sarili mong atensyon na bumalik lagi sa kung ano ang sayo. Alam mo kung saan nagsisimula ang choices mo at kung saan sila nagtatapos. Hindi ka umaabot lampas sa hangganang yon.
Mas nababawasan ang interes mo sa pagbibigay sisi. Mas nakatuon ka sa asal at kilos mo mismo. Ibinibigay mo ang energy mo sa parte na ikaw talaga ang may hawak. Nagiging habit ang focus. Pinapasimple nito ang isip mo. Binabawasan ang emosyonal na banggaan. Kapag binitiwan mo ang mga bagay na hindi mo kontrolado, nagkakaroon ng space sa isip mo. At sa space na iyon, doon umuusbong ang malinaw na pag-iisip. Hindi ka nasiksikan ng opinyon, haka-haka o kagustuhan kung ano ang dapat mangyari. Mas malinaw ka na sa kung ano talaga ang nangyayari. Kumikilos ka ng may precision sa space na iyon. Nanatili kang steady dahil hindi ka overloaded. Handa ka lagi dahil hindi ka sabog. Ang feeling nothing dito ay ang kakayahang manatiling present kahit may gulo sa paligid. Tinatanggap mong hindi laging tugma ang mundo sa gusto mo. Ginagawa mo pa rin ang tungkulin mo kahit ganun. Patuloy kang nagtatrabaho, nagsiserve, nagsasalita at kumikilos nang hindi nakasandal sa resulta para magkaroon ng kapayapaan. Nararamdaman mo ang pressure pero hindi ka natitinag dito. Nakikita mo ang pagbabago pero hindi ka nawawala ng lugar sa gitna nito. Ganito bumubuo ng kapayapaan ng Stoic. Hindi sa pag-iisa, kundi sa disiplina ng atensyon. Hindi sa pag-deny, kundi sa malinaw na paghusga. Tumitigil kang mag-aksaya ng energy sa mga bagay na hindi sayo. Tumitigil kang gumawa ng gulo sa loob dahil lang sa gulo sa labas. Inaangkla mo ang sarili mo sa clarity. Hinuhubog mo ang kilos mo sa pamamagitan ng reason. Ito ang nagiging pundasyon ng balance sa magulong mundo. Ganito ang practice ng feeling nothing. Inaalis mo ang hindi mahalaga. Ina-align mo ang isip at kilos mo sa mga bagay na mahalaga. Tinitiis mo ang dapat tiisin, inaayos ang kaya mong ayusin, at pinapalaya ang mga bagay na hindi mo kailanman dapat pasaan. Chapter 6, Holding the Line in Daily Pressure. Sa araw-araw, laging may maliliit na pagsubok. Hindi sila laging malalaki o dramatic. Madalas subtle lang sila. Isang delayed na message. Basag na screen ng phone. Mabagal na internet na nakakasira sa trabaho. Traffic na nagpapalate sa'yo. Maingay na kapitbahay sa gabi. Delivery na mali ang oras o maling address. O kaya simpleng pagkakamali sa isang maliit na task. Hindi ito mga trahedya, pero may dala silang gastos sa pasensya mo. Dahan-dahan nilang inuubos ang tiis mo. Tinitest nila ang atensyon mo, tono mo, at kakayahan mong manatiling composed. Isa-isa, maliit lang ang bigat nila. Pero kapag paulit-ulit at sunod-sunod, doon sila nagiging mabigat. Kaya ang Stoic, handa para sa maliliit na abala. Naintindihan ng Stoic na ang disiplina sa emosyon ay hindi lang para sa malalaking problema o gulo sa harap ng tao. Ito ay araw-araw na practice. Natitest ito sa umaga kapag pagod ka pa at may natapong gamit. Natitest sa kalagitnaan ng araw kapag nawala ang susi mo o naglag ang phone habang may mahalagang ginagawa. Para sa Stoic, bawat ganitong sitwasyon ay moment of choice. Totoo ang inis, mabilis itong dumating. Pero hindi ito kailangang magdikta ng susunod na mangyayari. Napapansin mo siya, pinapangalanan mo siya, tapos pipili ka ng postura mo. Bawat ordinaryong abala ay nagiging paalala para bumalik sa form. Inaayos mo ang tono ng boses mo, pinapakalma mo ang kamay mo, ina-adjust mo ang bilis mo, at patuloy kang gumagawa ng dapat gawin. Hindi mo hinahayaan na isang maliit na abala ang magdikta ng susunod na oras. Hindi mo binibigyan ng kapangyarihan ng isang maliit na delay para sirain ang buong araw. Hawak mo ang linya mo. Tinuturuan mo ang atensyon mong bumalik sa gawain. Humihinga ka at nagpapatuloy. Dito nabubuo ang lakas. Sa paulit-ulit na pagpili na manatiling present at composed, kahit banayad lang pero tuloy-tuloy ang pressure. Walang dahilan para hintayin pa ang malaking krisis bago gamitin ang Stoicism. Ang pinakapuso ng disiplina ay nasa maliliit at tahimik na sandali. Yung tipong naiistorbo ka habang nagtatrabaho o may nawawala kang gamit, o may ingay habang sinusubukan mong magpahinga. Parang walang halaga sa unang tingin. Pero totoo, mga test din sila. Nakikita ng Stoic ang mga ito bilang oportunidad. Pareho lang ang prinsipyo. Kung paano ka humaharap sa matinding hirap, ganun din ang approach sa maliliit na bagay. Nanatili ka sa kung ano ang kontrolado mo. Hindi mo ipinagpapaliban ang practice ng presence para lang sa mas malaking sitwasyon. Nagsisimula ka ngayon sa kung ano ang nasa harap mo. Bihira namang dumaan ang araw na eksaktong ayon sa plano. Kapag sobra ang inaasahan mong perpekto ang lahat, mas madali kang nape-pressure kapag hindi natupad. Kaya inaalis ng Stoic ang demand na yon. Hindi nila hinihingi na laging smooth ang lahat. Hinaharap nila ang bawat disruption ng walang resistance. Tatanungin nila, ano ang kailangan sa moment na ito? Doon nila nilalagay ang energy sa kung ano ang pwede talagang gawin, hindi sa paghiling na sana iba ang nangyari. Doon lumalabas ang kalayaan. Hindi ka na pinapabigat ng pangangailangang perpekto ang lahat. Bawat abala ay nagiging neutral na impormasyon. Na-cancel ang meeting, may nasira,
Na-delay ang isang bagay. Hindi ito sagabal sa kapayapaan mo. Mga detalye lang sila na kailangang ayusin. Kaya tumutugon ka ng walang kalakip na sobra-sobrang emosyon, ina-adjust mo ang plano, at nagpapatuloy ka. Nabawas ang emotional drag ng araw-araw. Hindi ka na nagbibigay ng power sa mga abala na hindi naman karapat-dapat. Sa halip, tinatrato mo sila bilang parte ng daan. At sa ganitong postura, mas efficient kang nakakagalaw. Dahil ang reklamo, hindi talaga nakakapagpausad. Kumakain lang ng oras, nakakadrain ng focus ang reklamo. Kaya ang Stoic sanay bumalik agad sa aksyon kahit wala pang emosyonal na reaksyon. Alam nila kung kailan reklamo lang ang habit at imbes na dagdagan pa, binabago nila ang postura at tuloy lang. Bawat beses na ginagawa nila ito, mas nagiging pamilyar sila sa steadiness. Bawat pagpili ng clarity, mas humihina ang ingay. Lagi namang itetest ng araw ang pasensya mo. Hindi ka dapat umasa na mawawala ang challenge. Ginagamit mo ito para palakasin ang kakayahan mong manatiling stable. Yung interruptions, nagiging practice. Yung delays, nagiging paghahanda. Natuto kang mag-operate ng maayos kahit hindi perfect ang kondisyon. Nakikita mong mas balanced ka. Mas konti ang energy na nasasayang. Mas natatapos mo ang mga sinimulan mo. Ang peace, hindi lang para sa bihirang moment ng katahimikan. Dala mo siya kahit busy. Nakikita mo siya sa response mo sa unexpected. Ang control, hindi lang nahuhubog sa tahimik na lugar. Train siya habang gumagalaw ka. Kapag organized ang isip mo sa gitna ng gulo, hindi ka basta-basta natitinag sa pagbabago. Oo, magbabago ang mundo sa labas. Pero sa loob mo, steady ka. Humihina ang frustration. Nawawala ang tindi ng delay. Nagiging manageable ang inconvenience. Ito ang mga senyales ng progress. Hindi ka na basta-basta nadadala ng maliliit na abala. Mas madali mo nang nahahawakan ng center mo. Ito ang totoong test. Ito ang mga sandaling humuhubog ng character. Nagiging totoo ang control kapag naipapakita mo siya sa mga oras na walang nakakapansin. Kapag pinili mong maging patient sa traffic, kapag nanatili kang kalmado kahit may pagkakamali, kapag tuloy ka lang kahit maingay sa paligid. Ito ang mga quiet victories. Consistent sila, walang palakpak, walang recognition, pero dito nabubuo ang disiplina at dito nahuhubog ang lakas na kaya pa ring tumayo kahit under pressure. Ito ang daily work ng Stoic. Ito ang totoong habit ng holding your line. Chapter 7, The Discipline of Silence and Restraint. Hindi lahat ng Stoic control ay nakikita sa aksyon. Minsan nakikita siya sa pagtitimpi, sa mga bagay na hindi mo sinasabi, sa argumentong hindi mo sinasali, sa opinyon na hindi mo binibitawan. May disiplina sa pagpigil ng energy. May lakas sa pagpapalipas ng sandali. Ang silence ay tool. Pinoprotektahan niya ang atensyon mo. Binibigyan ng oras ang isip mo para humupa. At iniiwas ka sa unnecessary conflict. Kapag ginamit ng may intention, nagiging practice ng clarity ang katahimikan. Hindi ka nagdadagdag ng ingay, binabawasan mo ito. Sinisave mo ang energy para sa mga totoong mahalaga. Ang restraint ay isa pang layer ng disiplina. Nasa moments siya na automatic ang urge na mag-react. Kapag may kumausap sa'yo ng may galit, gusto mong sagutin, depensahan ang sarili o gayahin ang tono nila. Kapag na-misunderstand ka, automatic na gusto mong magpaliwanag ng sobra o ipilit ang klaro. Kapag na-insulto ka o binaliwala, natural na gusto mong sumagot para ibalik ang image mo. Pero sa ganitong moments, ang Stoic nananatiling tahimik. Alam nila na hindi lahat ng sitwasyon kailangan agad ng correction. Hinahayaan nilang buhatin ng ibang tao ang sarili nilang judgment. Sila focus lang sa sariling actions. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Hindi mo kailangang ayusin lahat ng maling tingin sa'yo. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng hamon ng ibang tao. Kapag pinili mong magtimpe, mas pinipili mong manatiling aligned sa principles mo kaysa madrag ka sa need na patunayan ng sarili. Ang judgment ng iba hindi laging kailangan ng sagot, maliban lang kung nakakaapekto na sa responsibilities mo. Kaya stick ka sa mahalaga. Yung role mo, yung task mo, yung direction mo. Ang Stoic hindi sumasagot sa bawat opinion, insulto o provocation. Nagpa-pause siya. Iniisip kung may purpose ba ang response. Kung makakatulong ba ito sa mas mataas na goal o pride lang ang pinapakain. Tinitimbang niya, magdadala ba ng clarity kung magsasalita ako? O mas lalo lang magulo? At dito, hindi natatagalan ang aksyon, nagiging mas malinaw lang. Mas controlled, hindi impulsive. Kapag wala talagang need na sumagot, ang Stoic hindi sumasagot. Yung gap sa pagitan ng impulse at action, doon nabubuo ang lakas. Bawat beses na pinipili mo ang katahimikan kaysa ingay, pinapangalagaan mo ang clarity mo. Bawat beses na hindi mo dinedefend ang sarili ng hindi kailangan, na-save mo ang energy mo. Mas nakaka-focus ka sa kaya mong i-control. Mas nakakapag-preserve ka ng presence. Mas kaunting regrets.
Mas iwas sa escalation ng gulo. Nakakadaan ka sa conflict nang hindi ka nagiging parte ng gulo. Nagsasalita ka lang kung may ambag ang salita mo sa resultang gusto mo. Over time, mas nagiging madali ang restraint. Unti-unting humihina ang urge na laging sumagot agad. Nawawala ang habit na kailangan laging maintindihan ka ng lahat. Hindi mo na inaasahan na lahat makikita ang bagay sa paraan mo. Hindi mo na kailangan ng validation para manatiling compose. Hindi mo na kailangang mag-seek ng reassurance para maging secure. Bumabalik ka sa standards mo. Umiikot ka sa sariling judgment. Ginagabayan mo ang actions mo sa principles mo, hindi sa opinion ng iba. Alam mo kung ano ang pinaninindigan mo at nananatili ka doon. Tahimik ka kapag wala namang patutunguhan ang salita. Kalmado ka kahit may nagpo-provoke. Hayaan mong actions mo ang magsalita. Hayaan mong behavior mo ang magpakita ng paniniwala mo. Ito ang posture na efficient. Walang sayang na energy. Walang extra friction. Walang atensyong nawawala sa mga bagay na walang ambag sa goal mo. Yung kalmadong presence na to, mas nagiging natural habang tumatagal. Nagbibigay siya ng space sa pagitan ng stimulus at response. Binibigyan ka ng oras para makita ng mas malinaw at makasagot ng may isip, hindi lang reflex. Mas nagiging precise ang discipline mo. Mas konti ang distraction galing sa conflict. Focus ka lang sa dapat mong gawin. Hindi ka na basta natitinag ng moods o salita ng ibang tao. Nakaugat ka sa role mo mismo. Yung pinakamahalagang acts ng self-control, madalas hindi nakikita. Hinahayaan mong manatiling unchallenged ang maling claim dahil wala namang benefit kung sagutin. Hinahayaan mong mag-claim ng panalo ang iba sa debate na walang value. Umalis ka sa isang usapan na buo pa rin ang posture mo kahit hindi mo ipinaliwanag ang panig mo. Tahimik yung moments na yon pero sila yung totoong test. Doon nasusukat ang composure. Hindi ka gumagalaw dahil sa need na laging tama. Gumagalaw ka dahil naiintindihan mo hindi lahat worth it ang bayaran ng energy. Ina-observe mo yung moment. Pinipili mo kung alin ang deserving ng sagot. Tinatabi mo ang lakas mo para sa bagay na talagang kailangan. Hindi mo inuubos ang energy mo sa distractions. At hindi ito kahinaan. Ito ay maturity. Pinapakita lang na kaya mong tiisin ang discomfort nang hindi ito ginagawang gulo. Ang chapter na to nagtuturo, yung restraint, tanda siya ng authority sa sarili mong isip. Kapag nag-hold back ka, hindi yun hesitation, direction yun. Nagsasalita ka kapag kailangan ng salita. Kumikilos ka kapag may purpose ang kilos. Nanatiling centered kahit may nang provoke. Maliit man yung moments na to, sila yung nagde-define ng stoic. Sila yung humuhubog ng character. Sila yung pundasyon ng stability sa long run. Sila yung ugat ng clarity na hindi basta bumibigay sa stress. Chapter 8. Redirecting emotion into purposeful action. Emotions laging may dalang energy. At yung energy na yun hindi kailangang pigilan. Pwede siyang i-redirect. Galit, nagiging focus. Takot, nagiging paghahanda. Lungkot, nagiging lalim. Frustration, nagiging clarity. Hindi sinasayang ng stoic ang emotional energy. Ginagamit nila ito. Kapag magulo ang isip, signal yon na may kailangan ng atensyon. Pwedeng lumabas bilang tensyon, kaba o inis. Clues yon, ibig sabihin may parte ng experience mo na dapat bigyang pansin. Ang stoic, hindi yan iniiwasan. Hindi niya sinusuppress. Ginagamit niya ito. Tinitingnan niya yung shift sa loob. Ginagawa itong reminder para bumalik sa clarity. Nagtatanong siya ng diretsong tanong. Ano ang pwede kong gawin ngayon? Anong responsibility ang hindi nagbago? Anong action agad ang magbabalik ng direksyon? Itong mga tanong, hinahatak yung focus palayo sa drama ng emosyon at ibinabalik sa galaw. Minsan umiikot lang ang isip sa loop. Paulit-ulit iniisip kung ano ang mali o ano pang pwedeng magkamali. Walang resolusyon, puro reflection lang. Pero ang stoic, binabasag yung loop na yon. Ginagawa nilang galaw ang nararamdaman. Hindi na nila tinatanong niya bakit nangyari ito. Ang tanong nila, ano ang pwede kong gawin ngayon? Doon lumilipat ang energy mula reaction papunta sa resolution, naiiwasan ang pagbabad sa emosyon. Naa-align yung katawan at isip sa kung ano ang practical at yung emotion nagiging usable fuel. Disappointment nagiging dahilan para ayusin ang proseso. Missed opportunity nagiging signal para i-refine ang approach. Embarrassment nagiging rason para maghanda ng mas maayos. Worry, nagiging attention sa detalye. Sadness, nagiging oras para mag-isip ng mas malalim at may care. Emotions, ina-acknowledge sila, tinatanggap, tapos binibigyan ng task. At doon, nag-iiba ang purpose nila. Hindi mo sila nire-resist. Binibigyan mo sila ng direksyon. Pero kailangan ng discipline para dito. Kailangan mong pabagalin muna ang reaction para makita ito ng malinaw. Kailangan kilala mo ang principles mo para sila yung maging guide. Kailangan malinaw ang responsibilities mo. Para action agad ang option. Hindi ka na gumagalaw dahil lang sa emotion. Gumagalaw ka dahil may structure ka.
At yung emotion, dumadaloy lang sa loob ng structure na yon. Itong practice na to, nagtatayo ng resilience. Matututo kang kumilos kahit under pressure. Tinutuloy mo pa rin ang task kahit mababa ang mood. Ginagawa mo pa rin ang duties kahit ubos ang energy. Hindi ka na umaasa sa motivation. Umaasa ka sa intention. Ganito mag-train ng stoic. Nag-work kahit uncomfortable. Kumikilos kahit unsettled. Hindi nakafocus sa nararamdaman kundi sa hinihingi ng moment. Hanggang sa maging habit na ang pag-redirect ng emotion. Habang ginagawa mo siya paulit-ulit, mas bumibilis ang proseso. Mas maikli yung pagitan ng emotional shift at ng useful action. Doon mo makikita, ang emotion hindi pala hadlang. Parte pala siya ng system. Pwede siyang gawing momentum. Pwede siyang gawing focus. At pwede kang manatiling handa para gampanan ang role mo. Ang chapter na to nagpapaalala, emotions mismo, hindi sila disorder. Mismanagement ang problema. Kasi kung walang direksyon ng emotion, kumakalat siya. Pero kung binuo siya sa pamamagitan ng action, nagiging energy in motion. Ganito mag-isip ang stoic. Hindi nila iniiwasan ang nararamdaman. Ginagawa nila itong skill, they act while feeling. Ginagawa ang task kahit hindi pa okay ang pakiramdam, kaya nilang magtrabaho habang mabigat ang loob. At dito mo makikita ang mastery ng moment, patuloy kang gumagalaw na may purpose. Hinahayaan mong action ng manguna, progress sa pamamagitan ng discipline. Mas kaunting sayang, mas maraming lakas. Emotions, effort. Chapter 9, Practicing Inner Stillness in a Noisy World. Masyadong maingay ang mundo. Sunod-sunod ang mensahe, update, opinion at argumento. Walang katapusan. At yung ingay na yon pumapasok sa isip mo. Hinahati ang atensyon mo sa kung saan-saan. Pero ang stoic, sinasanay ang sarili na bumalik sa stillness. Pumipili sila kung ano lang ang dapat sagutin at hindi nila pinapansin yung mga bagay na wala namang kinalaman sa role nila. Ito ay paraan ng pagbibigay ng ayos. Isang mental state na hindi kalat-kalat ang isip. Alam mo may ingay pero hindi mo siya hinihigop papasok. Alam mong may gulo pero hindi mo siya bit-bit. Ikaw ang may control kung ano ang papapasukin sa isip mo at kung gaano ito katagal mananatili. Nagsisimula ang stillness sa kung paano mo sisimulan ang araw mo. Yung unang kilos mo, pwedeng magpatibay ng calm o mag-imbita ng distraction. Ang stoic nagsisimula sa intention. Pinipili nila kung ano ang papasukin. Pinipili rin nila kung ano ang iiwasan. Pinoprotektahan nila yung unang oras ng umaga mula sa ingay, mga salitang binabasa nila, tunog na pinapakinggan, at usapang sinasalihan. Kasi bawat choice na yon, bumubuo ng kalidad ng isip na susunod sa buong araw. Yung inner stillness, hindi ibig sabihin na iniiwasan mo ang buhay. Tahimik na umaga, mas steady na isip. Magulong simula, magulong araw. Nare-reinforce ang stillness sa maliliit na paghihiwalay mula sa constant input. Halimbawa, paglalakad ng hindi chini-check ang messages, tahimik na pag-upo bago magsimula ng gawain. Pag-outline ng araw ng walang external influence, hindi lang ito break, ito ay active alignment. Binibigyan ito ng space ang isip, inaayos ang pacing. Kahit maikling pahinga, kapag ginawa ng may awareness, nagbibigay ito ng structure sa buong araw. Stillness din ay nade-develop sa pakikinig. Kapag may kausap ka, nakikinig ka muna bago sumagot. Hinahayaan mong may pagitan ang tanong at sagot. Hinahawakan mo ang posture mo habang nagsasalita ang iba. Dito nade-develop ang patience. Natitrain ang atensyon mong manatili sa lugar. Nababawasan yung urge na magsalita out of habit or impulse. Sa paglipas ng panahon, unti-unting tumatahimik ang inner voice na laging gusto mag-react. Mas nagiging stable ang isip. Ang stoic nagfi-filter ng impormasyon bago tanggapin. Hindi sila habol ng habol sa bawat balita. Hindi nila sinusundan lahat ng boses. Pumipili sila ng input. Nag-iisip muna bago mag-react. Tinitignan kung yung kinokonsumo nila ay nagbibigay linaw o dagdag lang sa ingay. Sa ganitong paraan napapanatili ang focus, naiwasan ng distraction na maging default, napuprotektahan ang mental energy. Stillness ay hindi kawalan ng aksyon. Ito ay kondisyon ng control. Ang isip aktibo pero nakadirekta. Mas responsive, hindi reactive. At dito ginagamit ng stoic ang stillness sa paggawa ng desisyon, sa pag-manage ng energy, at sa pag-iwas na hilahin ng walang kwentang galaw kasi ang stillness nagpapatalas ng judgment. Chapter 10, Anchoring Yourself in Principles. Pinapalakas nito ang disiplina. Binibigyan ka ng puwang para hayaan ang prinsipyo ang gumabay sa isip mo. Sa paglipas ng panahon, nagiging matibay na pundasyon ito. Mananatiling maingay ang mundo sa labas, puno ng demands, mensahe at istorbo, pero hindi ka na basta natatangay. Hindi mo pinapapasok lahat ng bagay, hindi mo ginagaya lahat ng mood. Nakapokus ka, pinoprotektahan mo ang linaw ng isip mo.
Pwede mang mabilis ang ikot ng mundo, pero ang desisyon mo ay nananatiling sinasadya at malinaw. Paalala ng kabanatang ito, ang katahimikan o paninindigan ay hindi basta passive. Pinaghihirapan ito. Pinapanatili ito sa pamamagitan ng aksyon sa boundaries, sa pagpili at sa paulit-ulit na pagsasanay. Kapag nabuo mo ito, tinutulungan ka sa lahat ng iba pang disiplina. Pinapalinaw nito kung paano ka mag-isip, magsalita at kumilos. Nagiging matibay na lupa ito sa ilalim ng isang malinaw at maayos na buhay. Ang huling bahagi ng pagkontrol sa emosyon ay ang pag-angkla ng sarili sa prinsipyo. Maaasahan sila kahit pabago-bago ang mga tao sa paligid. Sinusubukan sila sa panahon ng pagkatalo, kritisismo at gulo. Madaling sabihin ang mga ito kapag tahimik ang buhay. Pero nagiging mahalaga sila lalo na kapag magulo. Hinahawakan ng Stoic ang prinsipyo bilang gabay na matatag. Ginagamit nila ito para alamin kung paano tutugon kapag malakas ang emosyon. Tinutulungan nitong magdesisyon kapag walang malinaw na direksyon ang nararamdaman. Kahit magulo ang isip o pabago-bago ang mood, nananatili ang prinsipyo. Nagsisimula ka sa pagtukoy ng mga halagang pinakamahalaga sa buhay at papel mo. Hindi lang ito opinyon, ito ang mga patakaran kung paano ka kikilos katapatan, pasensya, tapang, disiplina, kababaang loob o katarungan. Ito ang standards na huhubog sa kilos mo. Pinipili mo ito bilang obligasyon sa sarili, obligasyon kapag magulo ang isip o nalilito ka, babalik ka sa kanila. Kapag gusto mong mag-react agad, pinaalala nila kung saan ka committed. Kapag natatakot ka, bumabalik ka sa tapang. Kapag tinatamad ka, bumabalik ka sa disiplina. Hindi emosyon ang prinsipyo, istruktura ito. Binibigyan ka nito ng direksyon na hindi laging kayang ibigay ng pakiramdam. Hindi mo hinihintay na handa ka na. Kumilos ka base sa hinihingi ng prinsipyo mo. Hindi ka naghahanap ng kumpirmasyon sa labas para malaman kung tama ang ginagawa mo. Nawawala ang pagdadalawang isip, nabawasan ang pagka-hesitant, dinadala ka ng standard mo. Dito nabubuo ang consistency. Ang pagsusulat ng prinsipyo mo ay nakakatulong para tumibay ito. Ang pagsukat ng kilos base sa kanila ay gumagawa ng accountability. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Sistema ito para manatiling nakapirme. Paalala ito kung ano ang laging iyo kahit pakiramdam mo wala ka nang mahawakan. Kapag ginagawa mo ito araw-araw, lumiit ang kalituhan. Hindi mo na kailangan tanungin kung ano iniisip ng iba. Tatanungin mo, ang ginawa ko ba ay ayon sa prinsipyo ko? Doon lumalabas ang self-respect. Magagawa mong gampanan ang tungkulin mo nang hindi naghahanap ng papuri or validation. Pinag-iisa ng kabanatang ito ang lahat ng disiplina. Napapansin ang impulse, sinusuri ang hatol. Ginagamit ang emosyon bilang lakas, tinatanggap ang sitwasyon. Sa bawat hakbang, nakatali ka pa rin sa prinsipyo mo. Iyon ang anchor mo. Hindi ito natitinag, hindi ito nagsasalita sa galit o takot, nagsasalita ito sa linaw, hinahawakan ka nitong matatag kapag nagiging magulo ang mundo. Ito ang huling layer ng control, ang kakayahang kumilos ng malinaw kahit may emosyon. Hindi dahil nawala ang emosyon, kundi dahil mas matatag ang sistema mo kaysa sa emosyon mo. Ito ang ibig sabihin ng feel nothing sa pananaw ng Stoic. Nakikita ang emosyon, nauunawaan, nahahawakan, at ang aksyon ay sumusunod sa istruktura, hindi sa bugso ng damdamin.